Hi Taurus, ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. Career reading tayo, naiiwanan natin ng patanong na kung nasaan ang iyong swerte ngayong bagong taon 2026. Hihingan rin po natin ng gabayang usaping kaperahan, your financial sector, buhay negosyo, kung ngayon pa lang ay meron na kayo nito or nagpaplano ba kayo na magnegosyo ngayong bagong taon. Nasaan ang swerte mo? Taurus, subukan natin maging straightforward. Anong parating sa inyo? Kamusta kayo? Anong parating sa inyong mga buhay, karera, trabaho ngayong bagong taon, Taurus 2026? Energy check po tayo para sa mga Taurus na maaaring makapakinig nito. Bagong taon, career, reading, usaping pera, message. Guidance advice para sa mga Taurus 2026. Okay, and then sige, shuffle natin guys ha. Shuffle natin ang lahat bago tayo mag-start. Before and after, kumpul na sila, hindi natin pipigilan. Ten of Cups, this one is in reverse. Six of Pentacles, Two of Pentacles. Naka-reverse man ng ilang cards, hindi ibig sabihin ay hindi na ito okay para sa ilan na bago lamang po na maaring makapakinig kay Moonchild. Okay, meron lang po yan kalakip na mensahe. Five of Swords. Okay. So parang nakukuha natin dito, if ever dumaan na kayo sa isang punto nitong mga nakalipas na buwan ng taon or nitong mga nagdaan, ito yung ilang past experiences sa aking nakikita na kung saan ay parang natagalan or hindi nyo nakitaan ng magandang progreso. Yes, parang hindi klaro. At yan, hindi nyo na pinush or talagang mailang laban sa part na ito. Business, especially, or pagdating sa career, kung hindi naging maganda yung flow, parang mailang detachment ako nakikita, disconnected, yung energy. Guys, pinapaalalahanan kayo ng baraha na etong mga pinagdaanan nyo ha, na hindi kagaanan, lalo pa yun ha, meron kayong aral dyan na napulot Taurus. Meron dyang something, lessons, na pwede nyong magamit daw para dito sa mga bagong simula na gusto nyong simulan this year, 2026, sa mas balanse, mas better version 2.0 na ng mga Taurus. Oo, isa lang iniiwan actually nung cards. Parang hindi na ibalanse, hindi na ibigay yung something energy na alam nyo sana ay deserve nyo, syempre naman. Wala namang perfect sa trabaho, sa posisyon, negosyo. Para sa ilan ay maaring may ilang pinagdaanan talaga nitong mga nakalipas na buwan. Na in a way, I feel na distract kayo. So reversal tayo. Tayo po ay general reading. May hugot ang inyong baraha. Just only take what resonate. Nakukuha ko yung energy guys nitong mga lessons na nabaon nyo ha. Nitong mga nakalipas na taon or buwan. Okay? Na hindi magaan. Connected ba ito sa family? Relationship. So parang dito, hindi nyo masyadong nabigyang diin yung mga mas practical or realistic na gampanin, trabaho. Hindi sa hindi okay, aking ulitin, yan actually yung pwedeng maging stepping stone para sa inyo para ma-achieve nyo unti-unti ang success. Kaya naman, yes, yung progress may be slow, pero uusad kayo. Huwag nyo lang pagdududahan yung pwede nyo pang magawa. Set your intentions, Taurus, kung ano yung gusto nyo ma-reach ngayong bagong taon. Two of Pentacles, I feel may ilang unexpected. Usaping pere, no? Two of Pentacles, kayo na mismo your natural house, yung placement nyo, you're in the second house of money, wealth, income. So sabi ko nga, lalo pa kung gagamitin nyo po yung mas better na decisions or pag-action nyo, yung merong inspired action, yung naroon yung passion sa ginagawa nyo, claim natin na more on positive ito. Sabi ko nga, sa pagdating sa pera kasi guys, ups and downs, highs and lows yan, tama po ba? Maaring eto, yes, merong ilang unexpected bayarin, payments, bills, or kahit ngayon nararamdaman nyo na ito. Ngayon pa lang, for some of you, by the time na mapakinggan mo ito, so, pinapayuhan kayo ng baraha, Taurus. Try to save up. Okay?
save for the rainy days. Hanggat kaya. Kahit sa inyong paraan. Okay, yung paano nyo maibabalanse yung approach. Kaya lang parang hindi yan imposible, hindi imposible. Hindi posible right now. Kasi umangat din po dito. Alam ko, career reading tayo, guys. Na may hugot yung cards nyo, Taurus. Kailangan hugutin ni Moonchild. Pero connected po, maaari sabi ko nga, family. This is between home, family, money, work, personal relationships, the Knight of Cups. So, ang dami niyong iniisip. Hindi niyo alam anong unahin. May ilang distractions na hindi niyo mabigyan ng focus yung trabaho or business. So, focus, eyes on the prize, pay more attention sa mga gusto niyong ma-reach ngayong taon. Bumuo kayo ng pundasyon ngayon pa lang. Kung ano yung gusto niyong itanim. Or kung meron kayong ilang napornada nga po, na proyekto, trabaho, or business, why not? This time, mas paangatin niyo yung clarity at awareness para mabigyan ito ng opportunity. Guys, yung opportunity, totoo yan, hindi yan kusang umaangat, inihahain sa atin ng universe, pero this is something kailangan yung mapaangat. Yes, diba? Pag trabaho, hinahanap naman talaga natin yan eh. At huwag kayong panghihinaan ng loob. Hold your vision. Kung ano yung nakikita niyong kayo. For some of you, yun na, kung naghahanap kayo ng bagong work this year, yes, try to put yourself out there more. Okay? Kasi meron akong pagka-steady na nakikita dito, nakahang, the hangwoman na rito, nakapos, parang wala nang gana, na very stagnant yung energy. As a Taurus, meron ding tendency na ganun eh, na hindi ko nila lahat, pero kung ano yung nakasanayan nyo, kung nasan kayo, doon na kayo. Parang ganun. Kung baga dyan na kayo expert eh, na ang ganda. Pero subukan nyo daw buksan pa ang inyong mga mata, ang isipan nyo, mas lawakan nyo ang inyong pag-iisip. Kasi I feel na ang lawak din, mas broad, mas merong abundance po na pwedeng iparating sa inyo ang taas. Kung papahintulutan nyo lang din ang mga sarili. At hindi kayo panghihinaan ng love just because parang merong hindi kayo nagustuhan or nakitang magandang resulta, yung progress, okay, na isinet nyo sa inyong mga isipan. Alam nyo, kayo lang yung sign na parang may hugot ang kailangan na binabagsak ng baraha. Okay, or eto ngayon, na-mention ko na family, home, meron bang ilang home-related investments kayo this year since mag-highlight talaga ang usaping pamilya. Astrologically, Jupiter will enter your 4th house. Actually, ngayon, nag-highlight sa yung 3rd and 4th house. 3rd house, connected ito sa ilang kamag-anak mo, your siblings, cousins, especially, or family. May ilang gastusin ba dyan? Or meron kayong ilang pinapriority, ilang bayarin na, ayun nga, sandali, hindi nyo maibalance. Kita mo, 6 of Pentacles. Actually, 6. Sa live na live tayo, guys. Meron tayong tinutugunan kanina, pero 6 of Pentacles. Para ka nag-yoga dito, but this one is in reverse. So, balance is the key. Ito naman ay naibabalance. Pakita natin sa live. Taurus po ha. Taurus po tayo. Focus. Avoid nyo yung ilang reckless or impulsive actions, impulsive spending this year. Be mindful sa kung ano lang yung kailangan nyo muna. Hindi sa, Moonchild, deserve ko to, pinaghirapan ko to. Yes naman, deserve nyo yan ha. Pero, hanggat kaya po. Kasi sabi ko nga, for some of you, maaaring makaramdam ng ilang unexpected ganap na kakailanganin ng something energy from you, Taurus. Money, family, andito po. Lahat, nagja-juggling na nga kayo dito. Hindi nyo alam kung anong uunahin. So, kung hanggat kaya, ngayon pa lang bumuna kayo ng ilang plans, long-term plans, plano, budget, unti-unti. Especially kung ngayon pa lang meron po kayong binabayaran, ilang bayarin, gastusin na very normal sa buhay natin. Pero, yun lang yung maiwan ko guys, balance is the key. Na hindi madali, kasi hindi naman tayo perfect. Okay, pero, ayun, may ilang pwede kayong ma-encounter na situation, panatilihin niyo lang bukas ang inyong isipan, Taurus ha, na malawak, marami ang pwedeng ihain sa inyong universe. Hindi kayo mawawala ng options, ng choices. So may solusyon, resolution.
kailangan mo na lang paangatin. Yung ikaw mismo, yung presensya mo, always show up. I-showcase mo ang iyong, dyan, i-showcase? Yung talent mo, guys, Jupiter, na-mention ko, the planet of good fortune, good luck, since yun yung pinaka-topic natin, i-share na natin sa inyo. Still currently, nasa inyong mga third house, until next, eto na, New Year to, 2026, first half especially, so patuloy nyo ngayon pa lang. Third house ang lawak, marahil na pakinggan nyo na ito kung napanood nyo na yung ating yearly tarot scope, pero nag-highlight pa rin ang usaping komunikasyon. Yung ilang connections na meron kayo. House of siblings din yan. Kung meron kayong negosyo na gustong simulan sa pamilya, why not? May pagtutulungan. Or may something ganap dyan na kailangan yung pagtuunan ng higit na focus, pera, yes po. Possible yun for some of you. But at the same time, may something lack. Hindi madali, pero sa suporta na yan, hindi nyo pa man ma-realize, dyan kayo nag-grow. Dyan kayo lumalago. Okay? So, ano na yun? Anong negosyo ay tayo? Or anong kailangan mo pang marinig? Especially kung ngayon pa lang, why not? Nasa social media kayo kasi third house, the internet. Kayo ba ay mga aspiring content creator, mag-affiliate na kayo? Napakagandang pagkakataon ito, guys. To follow your intuition, your heart, yung passion nyo, ano ba yan? Gusto nyo talaga. Kung saan kayo natural. Paangatin nyo yung mga power of voice nyo. Yes po. Kasi dito, parang may ilang nakahide. Parang hindi nyo pinapaangat yung kakayanan nyo kasi marahil nga po, meron ng, for some of you, especially, na hindi naging magaan itong mga pinagdaan nitong nakalipas na buwan. Actually, maisip ko, bigla ko na namang maipapasok si Kim Soo dito. Siya isang Taurus. Oo. At, di ba? Sinong aware? Naging showbiz update, no? Naalala ko lang kasi meron siya, umangat yung pamilya, pera, may ilang imbalances, diba? Moonchild, sino si Kim Soo? Meron bang hindi nakakilala sa inyo kay Kim Soo? Kasi kilala ni Moonchild eh. Maihabol ko lang, di ba? Meron siyang na-judge ang mga situation, walang klaro. May ilang pinagdadaanin ngayon, family, siblings, na na-mention ko. Oo nga, no? Sandali. Tayo ay general reading, guys. Just only take what resonate. Pero sabi ko nga, yung mga hindi nyo kagaanan na pagdaanan nitong mga nakalipas na buwan, gamitin nyo po yung mga aral na yan. Yes, meron siyang aral. Hindi nyo pa man ma-realize right now para mas maging mature kayo. Or mas maging aware kayo kung kanino, saan kayo mag-i-invest or magtitiwala ngayong taon. Ayan. Napapos ako doon. Maalala ko lang, biglang pumasok si Kim Soo sa isip ni Moonchild. But anyway, actually, the five of swords, ito yung ilang battles na hindi madali. Pero tuloy kayo, laban lang ha. Ito na, ay tayo. Anong negosyo or anong kailangan pang marinig ng mga Taurus ngayon? 2026, sa buhay trabaho, in general, anong kailangan pa nilang marinig? Guidance po. Naging showbiz update. Water. Jupiter will enter your fourth house of home. Cancer. Andito na. Dumadaan kayo sa patuloy na transitions, transformation, Taurus. May mga pagbabago pa. Go with the flow yung energy. Yes, something will end to make room for something new. Yung Pluto energy, watery din. Connected sa money. Yes. So this is between fire and water. Yung energy lang po ni Leo, hindi kailangan mag-apply. So, para nakuha natin yung energy ni Jupiter, Jupiter will enter Leo second half of 2026. Marahil kailangan kong mabanggit ito. Yes. May something ganda pa rin. Sa kabila, especially kung meron kayong mga tension na kinaharap, conflict sa ilang attachments niyo, home, family, personal relationship. Eto na, saan may something lack, swerte, if ever bukod dun sa aking na-mention, communication, technology, social media, sa inyong
paraan ng pakikipag-usap. Ang lawak ng communication sector, guys. Kung kayo yung mga mahihiyain, ayan, nandito kayo sa inyong mga comfort zone. Moonshot, nonchalant ako eh. For some of you, na mga aspiring writers or ang dami namang paraan, ano, kung saan kayo pwede kumita sa pagpo-post sa social media, sa pagbabahagi, pagsusulat, pakikipag-usap, ang lawak ng sector na yan. Technology, travel, kung nandyan kayo sa mga aking ilang na-mention na industry, may something good luck po dyan. Or kung naghahanap kayo ng negosyo, ayan, huwag niyong sarilinin. Paangatin niyo na yan worldwide, guys. Higit kayong makikita, mapakikinggan ngayong bagong taon. Usaping pera, ayan na yun. Yung energy ni Pluto. Yes, meron mang nawala. Parang parang natapos. Nag-end ng something. Yung pera naman ay ups and downs as I've mentioned. Yung energy ni Leo will, ayan na, aangat yung energy ni Leo, especially second half of 2026 para sa inyo, Taurus. That highlighted your 4th house. Kasi Jupiter, the planet of luck, since yun yung topic natin, kung anong nasaan, ang iyong luck, swerte, nasa pamilya po. Anything related home and family. Kung hindi to sa inyo mismo, ay sa isang miyembro ng pamilya, oo. I-claim natin na ito, 10 of Cups, home family po ito. Nag-reverse. Isang indikasyon, sabi ko, kung meron kayong pinagdaanan na ilang disconnection, detachment, yung ilang tension, away, why not? Baka may pagkakasundo na, second half of 2026. I-claim ba natin yon? May pag-aayos, may ibabalanse na. Of course, kung tutulungan yung mapaangat din yung awareness, clarity, na may purpose ang mga sitwasyon kung bakit nangyayari ang mga bagay, especially hindi mga madadali. Okay? Mas balance na, mas masaya na. Mas better version again, 2.0 na mga Taurus ang aangat. So, ang lawak po ng 4th house, yung energy ni 4th house, connected yan sa home. Sabi ko nga, kung hindi to parte o isa sa miyembro ng pamilya, kung hindi mismo sa inyo yung success or something luck, sa family or sa usaping tahanan, your physical home. Meron ba? Na-mention ko kanina tama, ilang home-related investments. Umangat dito sa oracle niya, guys, na especially kung nandito kayo din sa buy and sell. Ayan, ang lawak na ng sinasabi ni Moonshot. Kung meron man po akong na-mention astrologically, Taurus, hindi na ito kailangan laliman po or pakaintindihin, pero binabanggit ko lang din, guys, ha, para kahit paano, meron po kayong ideya kung saan ko pinaguhugot yung ilang messages. Buy and sell, doon sa na-mention ko, travel, technology, sasagutin ko lang, may pa-exam si TikTok. Wait lang po. Tayo ay live na live. Ayan, nakapasa tayo. Buy and sell sa anything, kung anong gusto niyo ibenta. Ito yung passion nyo, yung energy ni Leo. Pero sa mas, since nag-highlight ang technology, buy and sell ng mga gadgets, or travel, transportation, sasakyan, o ito nga po pagdating related sa home, property, kung kayo mga nasa real estate, ang ganda po ng indikasyon, baka makabenta na kayo ngayong bagong taon. Okay? Yes, on fire. Go with the flow yung energy. Meron mang, I feel, claim natin na meron papasok talaga. Mag-iinit ang inyong kaperahan. At the same time, meron din kayong ilalabas. Kaya naman, pinapayuhan kayo ng baraha dito na hanggat kaya, magsiset kayo ng intention nyo rin kung paano kayo magbabudget ngayong bagong taon. Kasi baka maging impulsive. Baka, ito na, i-claim na natin, sobra-sobra. Baka naman. Sobra-sobra. Why not? Claim na natin yan, sana all, di ba? Then, take it easy, kalmahan yung sarili, kahit deserve natin, syempre naman, pero hanggat kaya, maging wise na kayo. Sabi ko, matututo na kayo. Mas natuto na kayo sa mga pinagdaanan nyo. Gamitin nyo yan, okay, ngayong bagong taon. Yun yung maiwan ko. Nasa ng swerte, tahanan, pamilya, kalupaan,
connection sa inyong network, be open dyan, huwag kayong, hindi ito yung magandang pagkakataon or taon na manatili kayo sa inyong mga nakasanayan. Try to put yourself out there. Try to socialize. Yes po. Kahit over the net, may something ganda dyan. Hindi nyo pa man ma-realize ngayon or agad-agad, pero magagamit nyo yan. Hindi sa meron tayong hinihintay na something benefits, sa ibang tao, pero yan ang buhay, reality, career reading tayo. Okay? Ayun, balance. Huwag lang din kakalimutan ng mga sarili kasi along with your other cards, baka kailangan lang talaga ng pahinga. Take it easy, maraming pwedeng i-high ng universe sa inyo ngayong bagong taon. Take one day, one step at a time. No pressure. Yes, sabi ko nga, kasi I feel for some of you, it's either magiging reckless, impulsive, or magiging futuristic din kayo. Na ang ganda. Pero pag nagiging masyado tayong futuristic, sabi ko, long terms kasi sabi ni Moonchild yes na ma-hold nyo na yung nakikita nyo kayo in the long run, sa mas long term na paraan. Pero be present kayo. Stay in the moment. Kasi baka dyan tayo matalo Masyado tayong nagiging advance. Okay? Ang mahalaga ay kung ano yung ngayon. As much as possible. Be present. As long as alam mo na binibigay mo yung best mo sa pang-araw-araw na buhay. Laban lang, tuloy lang, may hugot kayo natang pinakamahaba kong naharap. Taurus 2026 career reading po para sa inyo, mensaheng gabay lamang.